Ano? Isang babae ang ipapadala nila dito sa impyerno. Nagbibiro ba sila? Umalinggaw ang boses ni Kapitan Victor Salcedo sa loob ng kanyang maliit at kulob na opisina. Padabog niyang ibinagsak ang folder sa kanyang mesa, na halos ikinatapon ng malamig ng kape sa mga dokumentong nakakalat. Tinyente, anong kalokohan to? Akala ko ba combat unit to, hindi social club? Ang kanyang executive officer, si Teniente Dizon, isang lalaking sanay na sa biglaang pagsiklab ng galit ng kanyang commander, ay maingat na sumagot. Sir, galing po sa Hiri ang orders. Second Lieutenant Gabriela Reyes. Top of her class sa Valley, sir. Valedictorian. ESA, lalong umasim ang mukha ni Salcedo, at lumabas ang pang-aalipusta sa kanyang boses. Mas lalo lang pinatunayan ang hinala ko. Isang ring knocker. Siguradong anak ng general yan. Ginawa tayong training ground para sa mga prinsesa nila. Dito sa Kanluran Agusan. Dito kung saan ilang kilometro lang ang layo natin sa mga kalaban. Anong alam ng isang babaeng bagong graduate sa tunay na laban? Sa putik sa dugo sa takot. Ang bawat salita ay may kasamang pait. Si Salcedo ay isang inmustang, isang opisyal na nagsimula bilang enlisted personnel. Bawat ranggo na nasa balikat niya ay pinaghirapan niya ng dugo at pawis sa loob ng 15 taon. Para sa kanya, ang mga graduate ng INI ay mga dekahon na opisyal na dumaan sa madaling landas, lalo na ang mga may malakas na kapit o padrino sa itaas. Sir, baka naman iba siya, subok ni Dizon. Iba? Pare-parehas lang yan, Dizon. Akala nila ang Jera ay parang libro. Puro teorya. Dito sa Talon Company, ang teorya ay namamatay kasabay ng unang putok ng baril. Tandaan mo yan, sabi ni Salcedo, habang nakatingin sa bintana, sa daanan ng kampo na puno ng alikabok. Ihanda mo ang lahat. Gusto kong makita kung gaano katagal tatagal ang prinsesang to sa impyerno ko. Ilang sandali pa, isang military jeep ang huminto sa harap ng headquarters. Mula roon, bumaba ang isang babae. Ang kanyang ngii o battle dress uniform ay bago pa. Ang mga lupi ay perpekto, at ang kanyang buhok ay maikling-maikli, sumisigaw ng disiplina. Siya si Second Lieutenant Gabriela Reyes, o Gab para sa mga kaibigan. Ngunit sa lugar na ito, wala pa siyang kaibigan. Ang tindig niya ay diretsyo, ang kanyang mga galaw ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Sa unang tingin pa lang, makikita mo na ang isang aura ng kumpiyansa at lakas. Ngunit sa mga mata ni Kapitan Salcedo, ang nakikita lamang niya ay isang simbolo ng lahat ng kinamumuhian niya sa sistema, isang anak ng. Naglakad si Gab papasok sa opisina. Ang ingay ng mga sundalo sa labas ay tila humina. Bawat mata ay nakatutok sa kanya, puno ng pagtataka at pagdududa. Pumasok siya sa opisina ni Salcedo, huminto 3 hakbang mula sa mesa, at nagsaludo ng buong paggalang. Second Lieutenant Gabriela Reyes reporting for duty, sir. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag at malakas. Higit pa sa boses ng maraming lalaking opisyal. Pero si Kapitan Salcedo ay nakasandal lang sa kanyang upuan, hindi man lang gumalaw para suklian ang saludo. Tinitigan niya si Gab mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang piraso ng kagamitan na may depekto. Ang katahimikan ay mabigat, halos masakit sa pandinig. Ito ang unang pagsubok niya. Isang pagsubok ng pagwawalang bahala. Si Gab ay nanatiling nakasaludo, ang kanyang braso ay hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay diretsyo at matatag na nakatingin kay Salcedo. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang hangin sa loob ng kwarto ay kasing lamig ng yelo. Ang ibang mga tauhan sa loob ng opisina ay nagpipigil ng hininga, pinapanood ang tunggalian ng dalawang kalooban. Halos 1 minuto ang lumipas bago ngumisi si Salcedo. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan at tila napipilitan, sinuklian niya ang saludo. Lieutenant Reyes. Dito, hindi mahalaga kung valedictorian ka o hindi. Ang mga medalya mo sa akademya, walang silbi yan dito. Ang bala, hindi namimili ng top-notcher. Maliwanag. Yes, sir, maikling sagot ni Gab. Ang Talon Company ay hindi lugar para sa mga mahihina ang loob. Bawat araw dito ay tunay na laban. Kung hindi mo kaya ang hirap, kung iiyak ka lang sa isang sulok, mas mabuti pang mag-impact ka na ngayon pa lang. Makakatulong ka pa sa sarili mo, sa akin, at sa buong kumpanya. Huwag mong hahayaang dahil sa'yo, may mamatay na sundalo ko. Naintindihan mo?
Ang bawat salita ay parang patalim, puno ng pagbabanta at pamamaliit. I will keep that in mind, sir, sagot ni Gab, walang emosyon sa kanyang boses. Alam niya, naiintindihan niya. Ang mga salitang ito ay hindi lang simpleng paalala, ito ay isang deklarasyon ng giyera. Pero handa siya. Ang ganitong pagtanggap ay inaasahan na niya. Noong graduation niya sa IESE, inalok siya ng ibang landas ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama, si General Antonio Reyes, ang kasalukuyang kalihim ng tanggulang pambansa. Ang kanyang ina, si General Amanda Reyes, ang kauna-unahang babaeng Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Isang buhay na alamat. Kung gugustuhin lang nila, si Gab ay maaaring magsimula ng kanyang karera sa isang komportableng opisina sa Camp Aguinaldo. Anak, sigurado ka ba talaga dito? Tanong ng kanyang ama, may bahid ng pag-aalala. Maraming paraan para maglingkod sa bayan. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa pinakamahirap na paraan. Ang sagot ni Gab ay buo at hindi nag-alinlangan. Dad, Ma, ayokong makilala bilang anak ni na General Antonio at Amanda Reyes. Gusto kong makilala bilang si Lieutenant Gabriela Reyes, isang sundalo. Gusto kong patunayan ang halaga ko sa sarili kong paraan, sa lugar kung saan pinakamahirap. Yan po ang diwa ng pagiging sundalo na itinuro ninyo sa akin. Sa harap ng matibay na desisyon ng kanilang anak, hindi na sila tumutol. Sa halip, ang kanyang ina, si General Amanda Reyes, ay maingat na tinanggal ang isang maliit na butons mula sa kanyang sariling uniforme. Isang butons na hugis araw. Maingat niya itong itinahi sa loob ng giig ni Gab. Ito ay hindi ordinaryong butons, bulong ng kanyang ina. Ito ay isang emergency signal device na may satellite locator. Gamitin mo lang ito. Kapag nagawa mo na ang lahat, kapag ginamit mo na ang buong karangalan mo bilang isang sundalo, pero kaharap mo pa rin ang tiyak na kamatayan. Isang beses mo lang ito pwedeng gamitin. Sa oras na pindutin mo ito, kahit anong mangyari, hahanapin ka namin ng papa mo. Naalala ni Gab ang malamig na pakiramdam ng metal na buton sa kanyang balat. Humarap siya muli kay Kapitan Salcedo, at sa kanyang isip, pinatibay niya muli ang kanyang determinasyon. Ang laban na haharapin niya dito ay hindi lang sa pisikal na pagod. Ito ay isang laban sa prejudice, sa pamamaliit, at sa mga hindi nakikitang pader na itinayo laban sa kanya. Matapos mag-report, dumiretso si Gab sa barracks ng kanyang platoon, ang first platoon, para harapin ang kanyang mga tauhan sa unang pagkakataon. Pagpasok niya, ang maingay na kwentuhan ay biglang tumigil. Lahat ng mata ay napunta sa kanya, na parabang nakakita sila ng isang alien. Platoon, attention! Harap sa kanan, rap, sigaw ng platoon sergeant. Pugay kamay na. Sabay-sabay na nagsaludo ang mga sundalo. Tikas na. Ako si Second Lieutenant Gabriela Reyes. Simula ngayon, ako na ang inyong platoon leader, sabi niya. Tinignan niya ang bawat isa sa mata habang kinakamayan niya sila. Karamihan sa kanila ay may halong hiya at kuryosidad. Ngunit sa mata ng ilan, kitang-kita niya ang hindi maitatagong pagdududa at pangungutya. Kaya ba tayo pamunuan ng babaeng to? Alam ko. Marami kayong iniisip tungkol sa akin, pagpapatuloy ni Gab. Lalo na dahil isa akong babae. Okay lang yan. Wala pa rin akong alam tungkol sa inyo. Sa mga susunod na araw, magsasama-sama tayo sa training. Magpapawis. Minsan, marahil, magkakasakitan para mas makilala natin ang isa't isa. Ang tanging hihilingin ko sa inyo ay magtiwala kayo sa akin at sumunod. Gagawin ko kayong pinakamalakas at pinakamatatag na platoon sa buong batalyon. At itataya ko ang lahat para maging isang platoon leader na karapat-dapat sa inyong tiwala. Ang kanyang talumpati ay maikli at direkta, ngunit ang kanyang boses ay puno ng lakas at sinseridad. Tahimik na nakinig ang mga sundalo. Kahit papaano, nabawasan ang lamig sa loob ng barracks. Ngunit alam ni Gab na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Ang malamig na titig ni Kapitan Salcedo ay parang isang patalim na nakatutok sa kanyang likuran. May kutob siya na ang pakikipaglaban sa prejudice ng isang tao ay mas mahirap pa kaysa sa lahat ng impyernong training ng Tabak Division. Ang simula ng karera ni Second Lieutenant Gabriela Reyes ay naging isang bangungot. Ang panggigipit ni Kapitan Victor Salcedo ay sistematiko at tuso. Halos lahat ng kapangyarihan at responsibilidad ng isang platoon leader ay ipinagkait sa kanya. Ang pagpaplano ng training ng platoon, ang pagdalo sa mga combat briefing,
lahat ng tungkulin na dapat sana ay siya ang nangunguna, ay basta na lang inalis sa kanya. Tiniente Reyes. Isang umaga, tinawag siya ni Kapitan Salcedo habang nag-aayos siya ng mga file sa opisina. Sir, simula ngayon, ikaw na ang mag-inventory ng armory natin. Ang mga talaan sa logbook at ang aktwal na bilang ay hindi magkatugma. Valedictorian ka ng hele, di ba? Siguradong magaling ka sa bilangang yan. Ang tono niya ay puno ng sarkasmo. Inventory ng armory. Ito ay isang trabahong pang-supply clerk, hindi para sa isang combat officer, lalo na sa isang bagong dating na platoon leader. Ito ay isang malinaw na paraan ng pag-isolate sa kanya sa trabaho. Yes, sir. Ngunit si Gab ay hindi nagreklamo. Ang pagreklamo o pagpapakita ng sama ng loob ay eksakto ang gusto ni Salcedo. Tahimik siyang naglakad papunta sa armory. Sa loob ng malamig at maalikabok na armory, na amoy pulbura at langis, sinimulan niyang bilangin ang bawat bala, bawat granada, bawat rifle. Libu-libong piraso. Inihambing niya ito sa mga luma at punit-punit na logbook. Maghapong trabaho ang nag-iwan sa kanya na basang-basa ng pawis at dumi. Ang kanyang mga daliri ay namanhid sa kakabilang. Nang isumite niya ang isang perpektong inventory report pagkatapos ng ilang araw ng walang tulog na trabaho, si Kapitan Salcedo ay walang sinabing papuri. Itinapon lang niya ang report sa mesa at sinabing, magaling. Sunod, ilista mo lahat ng kagamitan na kailangan ng i-dispose. Yung mga basura sa bodega. Ilista mo lahat taon kung kailan ginawa, serial number kung anong sira. Gumawa ka ng report. Ang layunin ni Salcedo ay malinaw, ihiwalay siya sa kanyang mga sundalo, sirain ang kanyang amor proprio bilang isang opisyal, at pagurin siya hanggang sa siya na mismo ang sumuko. Pero hindi sumuko si Gab. Ang paglilista ng mga sira-sirang gamit ay mas mahirap. Kinailangan niyang buhatin ang mga kinakalawang na equipment, hanapin ang mga serial number na halos nabura na, at linisin ang bawat piraso para makita ang sira. Sa proseso, natuklasan niya ang mga seryosong problema sa sistema ng logistika ng kumpanya. Hindi lang ito simpleng kapabayaan. Ang ilang mga kagamitan ay nakalistang disposed na sa papel, ngunit sa katotohanan, may mga palatandaan na ipinuslit ito palabas ng kampo para ibenta. Isinama niya ang kanyang mga natuklasan sa isang detalyado at matalas na ulat. Napakunot ang noo ni Salcedo habang binabasa ang ulat. Napagtanto niya na si Gab ay hindi isang opisyal na sunod-sunuran lang. Sa halip, siya ay isang matalim na kutsilyo na maaaring magbunyag ng kanyang incompetence at mga iligal na gawain. Ang galit sa kanyang mga mata ay lalong lumalim. Nang hindi umubra ang panggigipit sa trabaho, lumipat si Salcedo sa susunod na hakbang, ang subukin ang kanyang pisikal na limitasyon. Tuwing umaga, sa oras ng physical training ng mga opisyal, binibigyan niya si Gab ng mas mabigat na ehersisyo. Si Tiniente Reyes ay babae, siguradong mas mahina ang katawan. Kaya bibigyan ko siya ng espesyal na atensyon, sabi ni Salcedo sa harap ng ibang mga opisyal. Doblehin mo ang ginagawa ng iba para lumakas ka kaagad. Full battle gear, 20 rounds sa oval. Simulan mo na. Ang pagtakbo ng 20 rounds sa oval na may dalang 20 kilong bigat sa likod ay isang napakahirap na gawain kahit para sa isang malakas na sundalong lalaki. Ngunit si Gab ay nagtiimbagang at tumakbo. Noong nasa akademya pa siya, para basagin ang stereotype sa kasarian, doble o triple ang training na ginagawa niya kumpara sa mga lalaking kadete. Ang kanyang palayaw na leon ng bakal ay hindi basta-basta nakuha. Ang kanyang lakas at determinasyon ay higit pa sa karaniwan. Ang kanyang hininga ay halos malagot, ang kanyang mga binti ay sumisigaw sa sakit, ngunit hindi siya tumigil. Hindi niya hahayaang makita siyang bumagsak sa harap ni Salcedo at ng iba pa. Nang matapos niya ang huling round at pilit na bumalik sa linya, basang-basa ng pawis, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagkatalo. Sa halip, ito ay lalong nag-aapoy. Nainis si Salcedo sa nakikita niya. Isang diwa na parang damo na kahit anong tapak ay hindi namamatay. Lalong nag-alab ang kanyang inferiority complex. Isang gabi, nagkayayaan ang mga opisyal sa isang inuman sa labas ng kampo. Ito ay ideya ni Salcedo. Pagkatapos ng ilang tagay, nang medyo may tama na ang lahat, sinadya niyang tumabi kay Gab. Tiniente, tagay ka naman. Mahirap ang buhay sundalo, ano? Okay lang po ako, sir. Huwag kang masyadong seryoso. Militar to, pero mga tao rin tayo dito.
Kailangan mong matutong maging flexible. Alam mo ba yon? Ang kamay ni Salcedo ay palihim na dumapo sa balikat ni Gab. Hindi na itago ni Gab ang kanyang pagkairita. Bahagya siyang umusog at inalis ang kamay ni Salcedo. Sir, sana po ay ihiwalay natin ang trabaho sa personal. Hahaha. Grabe naman tong si Maam, parang pader. Hindi naman kita kakainin, malakas na tawa ni Salcedo para marinig ng ibang opisyal. Pero ang kanyang mga mata ay hindi nakatawa. Lumapit siya sa tenga ni Gab at bumulong, ang kanyang boses ay may halong karumaldumal na pagnanasa at kabastusan. Sa totoo lang, mula nung una kitang makita, napansin na kita, Teniente Reyes. Matapang, matalino at maganda. Sumama ka sa akin mamayang gabi. Gagawin kong mas madali ang buhay mo dito sa kampo. Ano sa tingin mo? Ito ay isang lantarang sexual harassment. Ang ibang mga opisyal ay nagkunwaring hindi nakarinig o nagpanggap na lasing at tumingin sa ibang direksyon. Sila ay mga tahimik na manonood sa isang bulok na sistema. Biglang tumayo si Gab. Ang kanyang malamig na mga mata ay direktang tumusok kay Salcedo. I will pretend I didn't hear anything, sir. And don't you ever disrespect me like this again. Pagkatapos sabihin yon, umalis siya. Naiwan si Victor Salcedo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Isang hamak na second lieutenant ang naglakas loob na tanggihan at ipahiya siya sa harap ng lahat. Ang kanyang baluktot na pride ay nasugatan ng malubha. Ang yabang mo, sabi niya sa kanyang isip. Yang kayabangan mo, sisirain ko yan. Dudurugin kita. Dudurugin kita hanggang sa hindi ka na makabangon pa. Mula sa gabing iyon, ang panggigipit ni Kapitan Victor Salcedo ay hindi na naging tuso. Ito ay naging isang hayagan at malupit na karahasan na naglalayong sirain ang pagkatao ng isang tao. Matapos ang insidente ng harassment, ang galit ni Victor Salcedo ay naging isang puot na halos pamatay. Ngayon, desidido na siyang wasakin si Gab ng buong kanyang dignidad at ang kanyang katawan. Ang kanyang pagpapahirap ay ginawa niya sa harap ng buong kumpanya. Sa isang tactical training exercise, pinamumunuan ni Gab ang kanyang platoon sa isang simulation ng pag-atake. Nagmungkahi siya ng isang malikhain at lohikal na plano, gamit ang terrain para magkaroon ng advantage. Ngunit pinagtawanan ni Salcedo ang kanyang plano sa harap ng lahat. Teniente Reyes, naglalaro ka ba ng bata-bata dyan? Akala mo ba ang gyera ay isang puzzle lang? Kung ganyan kabagal ang pag-usad ninyo, kailan nyo makukuha ang objective? Kinuha niya ang mapa ni Gab at itinapon ito sa lupa. Ang laban, kailangan may bagsik. Dapat direct assault, sa pinakamabilis na ruta na hindi inaasahan ng kalaban. Lahat kayo, dumaan sa bukas na parang na yan. Tumakbo diretsyo sa target. Execute. Ang lugar na itinuro niya ay isang open field, walang kahit anong cover. Kung ito ay tunay na labanan, iyon ay isang suicide mission, isang madaling target para sa machine gun ng kalaban. Sir, new area is completely exposed. We will be vulnerable to enemy fire. Casualties will be high, matapang na sabi ni Gab. Parang ito na ang hinihintay ni Salcedo. Sumigaw siya, ano? Sumasagot ka sa company commander. Dahil sa mga duwag na tulad mo kaya tayo natatalo. This is insubordination. Full battle gear, umakyat baba ka sa burol na yan ng 10 beses. Hanggang sa matauhan ka. Ang platoon mo, maghintay dito. Sa huli, walang nagawa si Gab kundi sundin ang utos, kahit gaano ito kawalang katuturan. Dala ang bigat ng konsensya para sa kanyang mga tauhan, umakyat baba siya sa matarik na burol ng paulit-ulit. Ang kanyang mga sundalo ay nakatingin sa kanya ng may awa, ngunit sa harap ng nag-aapoy na galit ng kanilang kapitan, walang nangahas na magsalita. Sinasadya ni Salcedo na gawin siyang isang incompetent at walang kwentang leader sa harap ng kanyang mga tauhan para sirain ang relasyon niya sa kanila. Ang kanyang mga paraan ay lalong naging malupit. At sa wakas, lumampas siya sa hangganan. Bilang bahagi ng kanilang jungle warfare training, isang river crossing exercise ang nakaplano sa Ilog Agos. Ang tubig ay napakalamig at ang agos ay malakas. Ang buong kumpanya ay gagamit ng rubber boats para tumawid. Sa araw ng training, bago magsimula, palihim na binutasan ni Salcedo ang rubber boat ng 1st Platoon, ang platoon na pinamumunuan ni Gab. Isang maliit na butas, halos hindi mapapansin. 1st Platoon, mauna kayo. Kailangan matapos nyo ang pagtawid sa loob ng 5 minuto. Go!
Si Gab at ang kanyang mga tauhan ay sumigaw ng kanilang battle siray, itinulak ang bangka sa tubig, at nagsimulang sumagwan. Ngunit pagdating nila sa gitna ng ilog, nagsimulang pumasok ang tubig. Noong una ay kaunti lang, pero habang tumatagal ay lalong bumibilis. Ma'am, may butas ang bangka, sigaw ng isang sundalo. Kalma lang. Gamitin niyo ang mga helmet niyo, ilabas niyo ang tubig. Sumagwan tayo ng mas mabilis papunta sa kabilang pampang, mahinahong utos ni Gab. Ngunit ang bangka ay patuloy na lumulubog. Ang malamig na tubig ay umabot na sa kanilang mga baywang. Nakatayo sa pampang, pinapanood ang lahat, isang masamang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Salcedo. Mga walang silbi. Anong klaseng platoon leader yan? Hoy, Gabriela Reyes! Responsibilidad mong dalhin lahat ng tauhan mo sa pampang. Kapag may nawala kahit isa, kasalanan mo yan, isinigaw niya sa megaphone, na para bang ang lahat ng nangyayari ay kasalanan ng kakulangan ni Gab. Sa huli, tuluyang tumaob ang bangka. Si Gab at ang kanyang mga tauhan ay nahulog sa nagyelong tubig. Ang lamig na tumatagos sa buto ay nagpamanhid sa kanilang mga pandama. Ang malakas na agos ay humihila sa kanila. Huwag kayong bibitaw sa isa't isa. Kumapit sa bangka, sigaw ni Gab, ang kanyang mga labi ay halos manigas na sa lamig. Sinubukan niyang alagaan ang kanyang mga sundalong nahihirapan. Ang kaligtasan nila ang kanyang prioridad. Nilangoy niya ang bawat isa, tinulungan silang kumapit sa tumaob na bangka, at patuloy silang kinakausap para hindi sila mawalan ng malay. Sakto namang dumating si Salcedo, sakay ng isang rescue boat. Ngunit wala siyang balak na sumagip. Tumingin siya kay Gab na nakikipagbuno sa tubig nang may pang-aalipusta. Kawawa ka naman, Teniente Reyes. Valedictorian ng IESE, hindi marunong lumangoy. Paano mo poprotektahan ang mga tauhan mo niyan? Ngayon, alam mo na kung gaano kakawalang silbi at kaaba-aba. Iligtas niyo muna ang mga sundalo ko, halos pabulong na sabi ni Gab. Ang kanyang body temperature ay bumabagsak na at ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ayoko nga. Maliban na lang kung magmamakaawa ka. Lumuhod ka sa harapan ko at magmakaawang iligtas kita. Baka pag-isipan ko, tumawa si Salcedo. Hinawakan niya ang buhok ni Gab. At pagkatapos idiniin niya ang ulo nito pailalim sa tubig. Isang huling, pigil na sigaw ang lumabas sa bibig ni Gab. Ang malamig na tubig ay pumasok sa kanyang mga baga. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ang mga tunog ay humina. Rinig na rinig niya ang desperadong sigaw ng kanyang mga tauhan. Ganito na lang ba ako mamamatay? Sa gitna ng takot sa kamatayan, tinipon niya ang kanyang huling lakas. Ang kanyang nanginginig na kamay ay kinapa ang loob ng kanyang uniforme, hinanap ang malamig na buttons na itinahi ng kanyang ina. At pinindot niya ito ng madiin. Sa parehong sandali, sa loob ng command center ng General Headquarters sa Camp Aguinaldo at sa opisina ng Secretary of National Defense, isang high-priority emergency signal ang lumitaw sa lahat ng monitor. Isang pulang tuldok na kumikislap sa isang tiyak na lokasyon. Ang codename, Agila 1, ay na-activate. Habang ang kamalayan ni Gab ay unti-unting nilalamon ng malamig na tubig ng Ilog Agos, ang buong pinakamataas na command structure ng Armed Forces of the Philippines ay biglang nagising. Ito ang simula ng isang bagyo. Isang bagyo ng puot na nagsasabing ang buhay ng anak na kanilang minamahal, isang opisyal na may daladalang kinabukasan ng sandatahang lakas, ay unti-unti nang namamatay. Quezon City, Camp Aguinaldo, General Headquarters. Sa loob ng War Room, isang closed-door meeting ng command conference ang nagaganap. Ang tensyon ay ramdam na ramdam. Isang urgent intelligence report tungkol sa kahina-hinalang paggalaw ng mga dayuhang barko sa West Philippine Sea ang dahilan kung bakit nagtipon ang mga pinakamataas na leader ng militar. Ang Chief of Staff, ang mga Major Service Commanders, ang head ng intelligence sa lahat ng bituin ay naroroon. Nangunguna sa pulong ang kalihim ng tanggulang pambansa, si General Antonio Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa strategic map sa malaking screen. Therefore, given our current naval and air assets in the area, the probability of being drawn into the enemy's diversionary tactics is significantly high. Habang nagsasalita ang isang commander, isang nakabibinging alarma ang umalingaw sa buong war room. Ito ang pinakamataas na antas ng alarma, ginagamit lamang kapag malapit ng sumiklab ang isang digmaan. Ang mapa ng West Philippine Sea ay biglang naglaho.
Pinalitan ito ng isang mapa ng buong Pilipinas, kung saan isang pulang tuldok ang kumikislap na parang kidlat. Probinsya ng Kanluran Agusan, sa paligid ng Ilog Agos. Lahat ng general ay namutla. Ang lokasyon ay walang kinalaman sa inaasahang lugar ng gulo. Ito ay isang training area ng Philippine Army sa Mindanao. Coup d'etat. Local conflict. Iba't ibang masasamang senaryo ang pumasok sa isip nila. Report. Status report, now, sigaw ng Deputy Chief of Staff for Operations, ay 3. Lahat ng duty officers ay nagmamadaling kumilos, ngunit walang makatukoy sa pinagmulan ng alarma. Ito ay isang misteryosong signal, hindi konektado sa anumang umiiral na warning system. Maliban sa isang tao. Si Secretary Antonio Reyes. Sa sandaling makita niya ang kumikislap na pulang tuldok, para siyang nagyelo. Ang kanyang puso ay tila nahulog sa isang bangin. Ang imahe ng kanyang anak, na nasa isip niya bago magsimula ang pulong, ay biglang lumitaw. Hindi maaari pakiusap. Sinusubukan ng kanyang isip na tanggihan ang katotohanan, ngunit ang instinct ng isang ama ay alam na ang lahat. Iyon ang huling sigaw ng tulong ng kanyang anak. Your Secretary, tawag ng isang general, nagtataka. Ngunit si Secretary Reyes ay walang naririnig. Sa kanyang isip, umalinggaw ang boses ng kanyang asawa noong ibinigay nito ang buton sa kanilang anak, gamitin mo lang ito. Kapag kaharap mo pa rin ang tiyak na kamatayan. At isang beses mo lang ito pwedeng gamitin. Agila 1, ang bulong niya ay nagpatahimik sa buong kwarto. 3. Yes, Secretary. Activate Protocol Agila 1. Now. Sa sandaling binigkas ang mga salitang iyon, ang mukha ng lahat ng general ay napuno ng pagkabigla. Protocol Agila 1. Isang hindi opisyal na emergency response protocol ng GE. Ang kapangyarihang i-activate ito ay nasa kamay lamang ng Secretary of National Defense at ng Chief of Staff. Nilikha ito para sa pinakamasasamang sitwasyon na nagbabanta sa seguridad ng bansa, tulad ng pagkidnap sa presidente o pag-agaw sa isang military command center. Kapag na-activate, nilalampasan nito ang lahat ng normal na chain of command, pinapakilos ang lahat ng pinakamahuhusay na puwersa patungo sa target, sinisira ang anumang pagtutol, at tinitiyak ang kaligtasan ng target. Isang operasyon na kasintakot ng pangalan nito. Sir, for what reason? I will explain later. From now on, repeat NUE orders. Light Reaction Regiment, all available assets, deploy immediately. Seal off a 5-kilometer radius around those coordinates. I don't want a single ant getting through. Isa Air Scout Ranger Regiment, all counter-terrorist units, year fastest available choppers, insert at the target location. Neutralize all armed resistance and secure the LIRU. Rules of engagement waived. No need for prisoners. Eliminate anything that gets in your way. Scout Rangers, sir. Ang Air at Scout Rangers ang pinakamahusay sa Philippine Army, espesyalista sa mga national-level counter-terrorist missions. Ang pagpapadala sa kanila sa isang training area na walang rules of engagement ay hindi pa nangyayari kahit sa panahon ng giyera. Ang mga mata ni Secretary Antonio Reyes ay namumula. Tumayo siya, lumapit sa malaking screen. Ang otoridad at galit na nagmumula sa pinuno ng depensa ng Pilipinas ay tila nagpayelo sa hangin. And get me the Commanding General of the Philippine Air Force on the line. Now. Kasabay nito, sa opisina ng Chief of Staff, si General Amanda Reyes, ang kauna-unahang babaeng 4 na bituing general ng Pilipinas, ay nanonood ng isang joint military exercise sa monitor. Mahinahon at may kumpiyansa, nakikipagpalitan siya ng mga tactical na opinyon sa kanyang mga staff. Kilala siya bilang ginang na bakal, hindi natitinag sa anumang krisis. Bigla, nag-vibrate ang kanyang smartwatch. Isang naka-encrypt na mensahe ang pumasok, isang linya lang. Isang set ng coordinates. Ito ang life-saving signal na konektado sa buttons sa uniforme ng kanyang anak. Tanging siya at ang kanyang asawa ang makakatanggap nito. Sa unang pagkakataon, isang maliit na lamat ang lumitaw sa mukha ni General Amanda Reyes. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. Walang nakapansin sa maliit na pagbabagong iyon, ngunit sa loob niya, isang tsunami ng emosyon ang kumukulong. Gayunpaman, hindi siya sumigaw o nagpanik. Sa halip, ang kanyang isip ay gumana ng mas mabilis at mas malamig kaysa dati. Nagpanggap siyang walang nangyari.
Tumayo siya at sinabi sa isang general sa tabi niya, "General, there's an urgent situation. I need air reconnaissance support over Kanluran Agusan, near the training area. Now." "What is it, ma'am?" "We have a possible operative in distress. I need high-resolution satellite imagery and a drone feed to pinpoint the exact location." Nagbigay siya ng isang makatwirang dahilan. Ang general na nasindak sa kanyang otoridad ay agad na nag-utos. Ilang sandali pa, sa isang sulok ng main screen, lumitaw ang satellite image ng Ilog Agos. Makikita ang maliliit na tuldok ba sundalo sa pampang at ilang gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ang puso ni General Amanda Reyes ay tila huminto. Humarap siya sa kanyang aide-de-camp at nag-utos sa isang boses na kasing lamig ng yelo. "Contact the Philippine Air Force. Relay Inlay Command. All available Black Hawk and Sokol helicopters, armed and medical, relay to those coordinates. Immediately. I will take full responsibility for air traffic control." "Yes, ma'am." "And get me the head of the Judge Advocate General Service and the Inspector General. Relay Inlay Command. At the coordinates ascent, the unit is the Isa 0 DA, 101 D Brigade, Isa Alu Haribon Battalion, Talon Company. Arrest every single officer and enlisted personnel on site. From the company commander down. No one is exempt. If they resist, you are authorized to use lethal force." Ang pag-aresto sa mga aktibong sundalo ng walang waran at may pahintulot pang bumaril ay isang utos na labag sa batas at lampas sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ang bigat ng pangalang General Amanda Reyes, ang Chief of Staff, ay ginawang posible ang lahat. Kung ang galit ng Secretary of National Defense ay gumising sa pinakamabagsik na unit ng hukbong katihan, ang malamig na puot ng Chief of Staff ay bumalot sa kalangitan at naglatag ng isang bakal na lambat na mas makapangyarihan pa sa batas. Mula sa mga base sa Luzon, ang pinakamatatalim na kuko ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay sabay-sabay na umungol at lumipad. Dose-dosenang mga Black Hawk at Sokol helicopters ang lumikha ng isang nakatutulirong ingay habang umaangat sa himpapawid. Sa lupa, ang mga armored personnel carrier at mga sasakyan ng military police ay humaharurot, ang kanilang mga sirena ay umaalingaw-ngaw. Ang kanilang target ay isa lang. Isang batang babaeng opisyal na unti-unting nalulunod sa malamig na tubig ng Ilog Agos. Isang tao na handang itaya ng Secretary of National Defense at ng pangalawang pinakamakapangyarihang general sa bansa ang lahat para protektahan. Hindi pa alam ni Kapitan Victor Salcedo na ang taong kinalaban niya ay hindi lang isang baguhang tenyente. Kinalabit niya ang natutulog na dambuhalang dragon na nagngangalang sandatahang lakas ng Pilipinas. Isang bagyo. Hindi isang kidlat mula sa langit. Ang direktang babagsak sa kanyang ulo. Ang hangin sa Ilog Agos ay kasing talim ng kutsilyo. Hawak ni Kapitan Victor Salcedo ang buhok ni Gab, na wala ng buhay sa malamig na tubig, na may isang nasisiyahang ngiti. Matapos lumabas ang mga huling bula ng hangin, ang kanyang katawan ay hindi na gumalaw. Ang mga sundalo ng 1st Platoon ay natigilan sa takot at gulat. Wala silang magawa. Ilan ang sumigaw ng "Imaam" at akmang susugod, ngunit pinigilan sila ng executive officer at ng mga squad leader, sumusunod sa senyas ng mata ni Salcedo. "Lahat kayo, huwag kayong gagalaw. Ito ay bahagi ng training ng kapitan." Ngunit hindi iyon training. Iyon ay isang lantarang pagpatay. Si Salcedo ay lasing sa kanyang kapangyarihan, nasisiyahan na lahat ng naroroon ay naging kasabwat sa kanyang karumal-dumal na krimen. Ngayon, plano niyang i-report ang insidente bilang isang aksidente sa training. Isang trahedya na sanhi ng padalos-dalos na desisyon ng isang walang karanasang babaeng opisyal. Isang perpektong script. Ngayon, kunin na natin siya. Magpanggap na dadalhin sa ospital, sabi niya sa isip. Habang siya ay nakangisi at akmang hahatakin ang katawan ni Gab, isang tunog ang kanyang narinig. Wab 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 wab. Isang mabigat na tunog na nagpayanig sa lupa at sa tubig. Noong una ay mahina, ngunit mabilis itong naging isang dambuhalang dagundong na halos pumunit sa kanyang eardrums. Si Salcedo at ang kanyang mga tauhan ay reflex na tumingala. At nakita nila ang isang madilim na anino ng kamatayan na bumabalot sa kanila, tinatakpan ang papalubog na araw. Dose-dosenang mga helicopter ang papalapit, ang kanilang ugong ay nagpapayanig sa buong paligid.
Mga Black Hawk transport helicopters, at sa paligid nito, mga nagbabantay na negatibo 520 attack helicopters. Sa gilid ng mga ito, hindi ang insignia ng isa-0 LIA, kundi ang simbolo ng kidlat ng Light Reaction Regiment at ang agila ng Philippine Air Force. Ano yan, bulong ni Salcedo. Kasabay nito, sa lupa, mula sa lahat ng direksyon, mga armored personnel carrier ang humaharurot, nag-iwan ng makapal na alikabok. Mga simba at inegatibo 150 na may markang military police, ang mabilis na bumubuo ng isang perimeter, pinaliligiran ang buong training area. Walang oras para mag-isip. Pagdating ng mga helicopter sa itaas nila, mga lubid ang ibinaba ng walang pag-aalinlangan. Mga sundalong nakaitim na combat gear, naka-ballistic helmet, at natatakpan ang mukha, ay mabilis na bumaba na parang sa isang action movie. Sila ang mga sundalo ng maalamat na Light Reaction Regiment. Ang mga dulo ng kanilang mga rifle ay walang pag-aalinlangang itinutok sa mga miyembro ng Talon Company. Huwag gagalaw. Dapa. Taas lang ni kamay. Kasabay nito, ang mga Military Police Special Reaction Unit ay sumugod mula sa lupa, mabilis na kinontrol ang buong lugar. Ang mga miyembro ng Talon Company ay hindi man lang nakasigaw, lalo na ang lumaban. Sa harap ng napakalaking puwersa, sila ay parang mga hayop na natigilan sa takot. Anong nangyayari dito? Ako ang commanding officer ng unit na to, Captain Victor Salcedo. Anong unit kayo? Sigaw ni Salcedo matapos matauhan. Ngunit ang sigaw niya ay walang silbi. Dalawang sundalong na ay ang tahimik na lumapit sa kanya. Binali ng isa ang kanyang braso, sinipa ng isa ang kanyang mga binti, at walang awang inihagis siya sa mababaw na bahagi ng ilog. Si Salcedo ay napalunok ng maruming tubig, eksakto sa paraan na ginawa niya kay Gab. Pagkatapos ay itinapon siya sa lupa, ang kanyang mga kamay ay tinalian ng plastic cuffs. Samantala, isang team ng combat divers ang mabilis na tumalon sa ilog. Lumangway sila papunta kay Gab, na palutang-lutang at walang malay. Target located. Unconscious, no breathing, no pulse, umalinggaw ang report sa kanilang radyo. Isang medical team na naghihintay sa pampang, dala ang stretcher at emergency medical equipment, ang sumugod. Sakto namang 2 helicopter pa ang lumapag sa gitna ng kinubkob na lugar. Iba sa mga nauna, ito ay mga command helicopters na may insignia ng Department of National Defense at ang 4 na bituing selyo ng Chief of Staff. Bumukas ang pinto. 2 tao ang bumaba. Ang isa ay ang pinakamataas na opisyal ng depensa, si Secretary of National Defense Antonio Reyes. Ang isa naman ay ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa militar, ang kauna-unahang babaeng Chief of Staff, si General Amanda Reyes. Pareho silang nakasuot ng battle dress uniform. Ang kanilang karaniwang mahinahon at rasyonal na itsura ay wala na. Ang natira ay ang mukha ng yelo at apoy, naglalaman ng galit mula sa impyerno ng mga magulang na nasa bingit ng pagkawala ng isang anak. Ang otoridad na nagmumula sa kanila ay sapat na para pati ang mga sundalo ng DAIR na kumokontrol sa lugar ay bahagyang natigilan. Ang commanding general ng isa-0 LII, ang brigade commander, ang battalion commander lahat sila ay nagmamadaling tumakbo, namumutla at sumaludo. Ngunit hindi man lang sila tiningnan ng mag-asawa. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa iisang lugar. Sa imahe ng kanilang anak na nakahiga sa stretcher habang isinasagawa ang CR. Prepare the defibrillator. Clear. Ang sigaw ng medic ay sinundan ng isang pagyanig. Ang maliit at mahinang katawan ni Gab ay bahagyang umangat at muling bumagsak. Ang linya sa easy monitor ay nanatiling patag. Second shock. Clear. Nanginginig ang mga labi ni General Amanda Reyes. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit na ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, nagdurugo. Si Secretary Antonio Reyes ay hindi makatingin ng diretsyo. Tumingin siya sa ibang direksyon. Ang kanyang mga mata ay napadako kay Kapitan Victor Salcedo na nakaluhod sa lupa. At ang mga mata ni Salcedo ay napadako rin sa kanya. Hindi pa rin maintindihan ni Salcedo ang sitwasyon. Bakit ang Secretary of National Defense at isang 4-star general ay personal na pupunta sa isang liblib na training area? Dahil lang ba sa babaeng yon? Impossible. Ngunit ang masama niyang kutob ay malapit ng magkatotoo. Ubo. Ubo.
Habang lahat ay nagpipigil ng hininga, pagkatapos ng ikatlong shock, milagrong lumabas ang tubig mula sa bibig ni Gab, kasabay ng isang mahinang ubo. "We have a pulse. Pulse is back." Doon lang nakagalaw sina Secretary Reyes at General Reyes mula sa kanilang paninigas. Tumakbo sila papunta sa kanilang anak. Hinaplos ni Antonio Reyes ang pisngi ng kanyang anak na nakabalot sa kumot at nanginginig. Matapos makumpirma ang kalagayan ng kanyang anak, tumayo si General Amanda Reyes na may mukhang kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mga mata ay direktang tumusok kay Victor Salcedo. Ang tingin na iyon ay hindi lang galit. Ito ay isang hatol ng kamatayan. "Ikaw pala," bulong niya. Sa sandaling marinig ni Victor Salcedo ang boses na iyon, napagtanto niya ang lahat. Napagtanto niya ang bigat ng kanyang ginawa. Napagtanto niya kung sino ang kanyang ginalit. Malamig na pawis ang bumuhos sa buong katawan niya. Naglakas loob siyang itapon sa putik at subukang patayin ang nag-iisang kayamanan ng dalawang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ngayon, ang tanging natitira para sa kanya ay ang paghuhukom. Isang panahon para pagbayaran ang isang kahindik-hindik at malupit na halaga. Walang awa. Walang kapatawaran. Ang malamig na hangin ay umiihip sa training grounds ng unit. Ang buong Talon Company, mula sa Ilog Agos, ay dinala pabalik sa kampo, nakaluhod sa gitna ng field, naka-full battle gear. Sa paligid nila, mga sundalo ng Light Reaction Regiment at military police ang nakatutok ng baril, bumubuo ng isang pader na bakal. Ang unit na ilang oras lang ang nakalipas ay parang mga hari, ngayon ay naging isang malaking kulungan. Sa gitna, si Kapitan Victor Salcedo at ang kanyang mga kasabwatang kanyang ang mga platoon sergeant ay hiniwalay. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at pagsuko. Matapos makitang umalis ang medical helicopter na lulan ang kanilang anak, si Secretary Antonio Reyes at General Amanda Reyes ay dahan-dahang naglakad palapit sa kanila. Ang bawat hakbang nila ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid, mabigat na parang kampana ng paghuhukom mula sa impyerno. Ang commanding general ng 1-0 Lee na nagmamadaling dumating ay sumunod sa kanila, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. "Air Secretary Ma'am, wala na po akong mukhang maihaharap, kasalanan ko po ang lahat, bilang commander ng dibisyon." "Manahimik ka," putol ni Secretary Reyes sa isang boses na mahinahon ngunit matigas. "Mula ngayon, hindi ka na ang commanding general ng dibisyong ito. Isa ka na lang saksi sa trahedyang ito. Manahimik ka at manood. Ang parusa mo ay pagpapasyahan mamaya." Hindi na nangahas magsalita ang general. Ang salita ng kalihim ng tanggulang pambansa ay batas. Huminto si Antonio Reyes sa harap mismo ni Victor Salcedo. Sa sandaling iyon, hindi siya ang Secretary of National Defense. Siya ay isang ama na muntik nang mawalan ng anak. Ang kanyang katinuan ay halos lamunin na ng galit. "Ikaw si Captain Victor Salcedo." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nakakatakot. Ramdam ni Salcedo ang kumukulong puot sa ilalim ng kalmadong iyon. "Oo po," sinubukan ni Salcedo na sumagot. Hindi malaman kung dahil sa huling piraso ng kanyang kayabangan o dahil sa takot na nawala na siya sa sarili, itinaas pa rin niya ang kanyang ulo at tinitigan si Secretary Reyes. "Sino po ba si Second Lieutenant Reyes para personal na puntahan ng kalihim at ng Chief of Staff? Kung may nagawa po akong mali, sana'y idaan sa tamang proseso ng military justice. Ito po ay malinaw na abuse of authority." Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Antonio Reyes. "Military justice, tama. Kailangan ng hustisya. Narinig ko, tinanong mo ang anak ko kung general ba ang tatay niya." Yumuko si Secretary Reyes, halos magkadikit ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga mata ay mas malalim at mas madilim pa kaysa sa impyerno. "Ang general na hinahanap mo ay ako." Ang mga mata ni Salcedo ay nanginig na parang lindol. Ang huling pader ng kayabangan na pilit niyang pinaninindigan ay gumuho. Ang kalihim ng tanggulang pambansa sa harap ng hindi kapanipaniwalang katotohanan na ang babaeng tenyenteng kanyang hinamak at tinapakan ay anak pala ng kalihim, ang kanyang isip ay nablangko. "At hinawakan mo ang buhok ng anak ko, idiniin mo siya sa malamig na ilog na yon na may intensyong patayin siya," lalong bumaba ang boses ni Antonio Reyes. "Sa ngayon, gusto kitang pagpira-pirasuhin gamit ang sarili kong mga kamay. Pero madudumihan lang ang uniforme ng anak ko. Hindi. Para sa isang insektong tulad mo, kailangan mong danasin ang sakit na higit pa sa kamatayan."
Wawasakin ko ang lahat ng ipinagmamalaki mo sa harap mismo ng mga mata mo. Humarap siya kay General Amanda Reyes. Matapos matanggap ang isang tango mula sa kanyang asawa, sumigaw siya para marinig ng lahat. Provost Marshal General. Nasaan ka? Here, Mr. Secretary. Immediately, strip this man of his military status. Rip off his rank insignia, rip off his uniform. Huwag kayong mag-iwan ng kahit anong bakas na naging sundalo siya. Mula sa oras na ito, hindi na siya sundalo ng Pilipinas. Siya na lang ang frustrated murderer na si Victor Salcedo. Pagkautos, 2 matipunong military police ang sumugod at hinawakan ang uniform ni Salcedo. Hindi. Huwag niyong galawin ang uniforme ko, sigaw at pagpupumiglas ni Salcedo. Ang uniforme ang kanyang buhay, ang kanyang karangalan. Ngunit ang kanyang paglaban ay walang silbi. Pinunit ng mga eli ang rank insignia ng kapitan sa kanyang balikat, ang kanyang nameplate, at ang patch ng 1-0 Lee. Ang tunog ng napupunit na tela ay umalingaw-ngaw. Ang kanyang uniforme ay naging basahan sa isang iglap. Si General Amanda Reyes, na malamig na nanonood, ay nagsalita. Ang kanyang boses ay hindi nag-aapoy na galit tulad ng kanyang asawa. Ito ay may dalang lamig na kayang magpayelo ng lahat. Judge Advocate General, take note. Enga direct order. Yes, ma'am, Chief of Staff. Frustrated murder, abuse of authority, maltreatment of a subordinate, sexual harassment. Apply every possible charge against this man. Begin inquest proceedings and detain him immediately. Furthermore, all officers and enlisted personnel of Talon Company who knew and did nothing, or were complicit along with the battalion and brigade commanders who allowed this to happen, no one is exempt. All are relieved of their duties and placed under investigation. Ang kanyang mga mata ay napunta sa natatakot na commanding general ng 1-0 Lee. General, you are relieved of command as of today. Prepare for a full-scale inspection from the Office of the Inspector General. This time, I will uproot every single rotten practice and injustice festering not just in the 1-0 Lee Infantry Division but in the entire Philippine Army. Consider it an honor to be the first sacrificial lamb. Ito ay hindi lang parusa sa isang unit. Ito ay isang deklarasyon ng giyera sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa huli, tinignan ni General Amanda Reyes si Victor Salcedo, na umiiyak at gumagapang sa lupa sa kanyang gutay-gutay na anyo, nang may sukdulang pandidiri. Ang babaeng tenyente na hinamak mo dahil babae siya, ay isang tunay na sundalo. Hindi maihahambing sa isang basurang tulad mo. Inuna niya ang kanyang mga tauhan bago ang sarili niya, at hindi kailanman binitawan ang kanyang dignidad bilang isang sundalo kahit sa harap ng mga hindi makatarungang utos. Habang buhay mong pagsisisihan sa loob ng kulungan kung gaano ka naging mayabang at hangal. Ang paghuhukom ay tapos na. Tumalikod sina Secretary Reyes at General Reyes na parabang wala nang dapat sabihin pa. Kinalagkad ng mga investigador si Victor Salcedo at ang kanyang mga kasabwat na parang mga kriminal. Ang mga miyembro ng Talon Company ay pinaupo sa lupa, tulala, habang inanunsyo ang pagbuwag sa kanilang unit. Sa ibabaw ng mga abo ng isang mayabang na imperyo na gumuho sa isang iglap, ang malamig na liwanag ng papalubog na araw ay humaba sa mga anino. Ito ang katapusan ng isang panahon at ang simula ng isang madugong paglilinis. Wala pang 24 oras matapos ang key operation Agila 1, ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas ay yumanig na parang tinamaan ng isang malakas na lindol. Ang balita na ang anak ng Secretary of National Defense at ng Chief of Staff, isang baguhang babaeng tenyente, ay muntik ng patayin ng sarili niyang commander sa isang frontline unit, ay naging isang hindi makontrol na bagyo na kumalat mula sa Yene hanggang Ngili. Kinabukasan ng umaga, isang utos ang inilabas sa ilalim ng pangalan ni Secretary Antonio Reyes, matalim at desidido, ako, bilang kalihim, ay opisyal na nagdedeklara ng isang walang taning na giyera upang bunutin hanggang sa ugat ang mga inhustisya at katiwalian na matagal nang nakabaon sa hukbong katihan. Kasabay nito, isang Special Interagency Investigation Task Force sa ilalim ng INI ang binuo. Ito ay isang death squad ng mga investigador, binubuo ng mga pinakamatitigas at pinakamagagaling na investigador mula sa Criminal Investigation Service, Military Intelligence Group, at Judge Advocate General Service. Binigyan sila ng kapangyarihang mag-imbestiga, maghalughog, at mag-aresto ng sinumang individual o unit sa hukbong katihan, anuman ang ranggo.
Ang kanilang unang target, syempre, ay ang 1-0 Lee Infantry, Aguila Division. Ang headquarters ng dibisyon sa Mindanao ay nabalot ng tensyon. Ang bagong acting commander ay hindi man lang makatingin ng diretsyo sa task force. Sinalakay nila ang mga opisina ng mga commander, kinuha ang lahat ng computer at dokumento. Ang isa ay Haribon Batalyon at ang kumpanya ni Victor Salcedo ay hinalughog mula barracks hanggang opisina. Samantala, sa isang military detention facility, dinaranas ni Victor Salcedo ang pinakamasamang gabi ng kanyang buhay. Mula sa isang makapangyarihang company commander kahapon, siya ay naging isang frustrated murderer na pinunitan ng uniforme. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Akala niya ay isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang lamig ng sementong sahig at ang mga rehas na bakal ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalagayan. Salcedo sa interrogation room. Dinala siya sa isang kwarto kung saan 2 tao ang naghihintay. Isang medyo may edad na investigador na may matalas na mata, at isang batang military prosecutor na may malamig na tingin na tila kayang basahin ang lahat. Former Captain Victor Salcedo. Ako si Major Leo Santos ng Special Investigation Task Force. Simula ngayon, imbestigahan namin ang lahat ng krimen na ginawa mo. Biktima lang ako dito. Ito ay isang planadong investigasyon. Dahil ang anak siya ng kalihim di. Manahimik ka, putol ni Major Santos, ang kanyang boses ay mahina ngunit may bigat na pumutol sa sinasabi ni Salcedo. Mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon mo. Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Una, ang biktima na tinangka mong patayin ay anak ng Secretary of National Defense, ang alter ego ng Commander-in-Chief, at anak ng Chief of Staff, ang kumokontrol sa buong sandatahang lakas. Ito ay hindi lang simpleng pag-atake sa isang opisyal. Ito ay isang krimen na halos katumbas ng treason na yumayanig sa pundasyon ng ating national security. Pangalawa, lahat ng ginawa mo ay nasaksihan ng 12 ng sundalo. Maraming testigo. Wala kang takas. At pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, hindi lang kami interesado sa personal na krimen mo. Ang tunay naming layunin ay bunutin ang lahat ng korupsyon at katiwalian sa 1-0 Lee at sa buong army. Ikaw ang magiging unang susi para buksan ang napakalaking pinto na yan. Inihagis ni Major Santos ang isang folder sa harap ni Salcedo. Ito ay isang preliminary investigation report na nagdedetalye ng kanyang pagnanakaw sa pondo ng unit, pagbebenta ng gasolina, at pagtanggap ng suhol mula sa mga supplier ng pagkain. Ito ay simula pa lang. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, hindi ka lang namin kakasuhan ng frustrated murder. Idadagdag namin ang malversation of government property, bribery, at grave abuse of authority. Hihilingin namin ang pinakamataas na parusa. Mabulok ka sa kulungan. Pero, kung makikipagtulungan ka kung isisiwalat mo ang lahat ng alam mo tungkol sa mga nasa itaas mo, baka magkaroon ka ng pagkakataong gumaan ang sentensya mo. Pumili ka. Akuin mo lahat at mamatay kang mag-isa o maging buntot ng mas malaking butiki para mabuhay. Nag-alinlangan si Victor Salcedo. Ang kanyang isip ay nag-umpisang magkalkula. Kahit anong mangyari, malinaw na ang kasalanan niya. Pero hindi siya pwedeng mamatay mag-isa. Kailangan niyang isama ang mga taong nagtulak sa kanya sa sitwasyong ito. Ang kanyang battalion commander na humihingi ng itong pats. Ang kanyang brigade commander na nag-utos sa kanyang pekin ang mga training reports. At ang mga mas mataas pa na nagwalang bahala sa lahat ng katiwalian at naging sandalan niya. Sa wakas, bumuka ang kanyang bibig. Ang battalion commander inutusan niya akong mag-remit ng 20% ng pondo ng kumpanya buwan-buwan para daw sa renovation ng quarters niya. Ang kanyang pag-amin ay parang isang maliit na bitak sa isang dambuhalang dam. Nang masira, ang agos ng tubig ay hindi na mapigilan. Sinimulan niyang ilabas ang lahat ng maruruming sikreto na kanyang naranasan, nasaksihan, at naging bahagi sa loob ng maraming taon. Base sa kanyang testimonya, ang kutsilyo ng task force ay kumilos ng nakakatakot. Kinabukasan, ang battalion commander at brigade commander ay inaresto. Sa kanilang mga opisina at bahay, natagpuan ang mga bank account at malalaking halaga ng pera na nagpapatibay sa testimonya ni Salcedo. Nagsimula na ang domino effect. Ang mga naarestong commander ay nagsimulang magturo sa kanilang mga superior. At ang investigasyon, sa wakas, ay lumampas na sa 1-0 Lee at dumiretso sa headquarters ng Eastern Mindanao Command.
Kasabay nito, sa Luna Medical Center, sa isang special ward, si Gabriela Reyes ay tulalang nakatingin sa bintana. Ang kanyang braso na may dextrose ay may mga pasa. Gab. Bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ama at ina. Hindi na sila ang kalihim at ang chief of staff. Sila ay mga ordinaryong magulang na nag-aalala sa kanilang anak. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Okay lang po ako, Dad, pilit na umiti si Gab. Ngunit hinawakan ni General Amanda Reyes ang nanginginig na kamay ng kanyang anak. Okay lang na hindi maging okay, anak. Kung pagod ka, sabihin mong pagod ka. Kung masakit, sabihin mong masakit. Malakas ka, pero sa ngayon, may karapatan kang maging mahina. Sa mga salitang iyon ng kanyang ina, bumuhos ang luha ni Gab. Ang sama ng loob, takot, at galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog. Umiyak siya na parang isang bata. Tahimik lang siyang hinagod ng kanyang mga magulang. Nang kumalma na siya, pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinabi ng may determinasyon, "Direkta po akong magbibigay ng testimonya sa task force. Gusto kong sumali sa investigasyon bilang biktima. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, anak." "Hindi po, Dad. Gusto ko. Ito ay hindi na lang tungkol sa akin. Ang nangyari sa akin malamang, sa oras na ito, sa ibang unit, mayroon ding nakakaranas nito. Ito ay isang malalang sakit ng ating sandatahang lakas. Ako ang magiging unang testigo para putulin ito." Ang kanyang mga mata ay mas matatag at mas malakas kaysa dati. Ang karanasang iyon ay hindi siya sinira, sa halip, ito ay nagpatibay sa kanya. Kinabukasan, sa harap ni Major Santos na pumunta sa ospital, si Gab, nakasuot ng maayos na uniforme, ay umupo ng tuwid. Kalmado at tumpak niyang isinalaysay ang lahat. Mula sa pagiging isolated sa trabaho, sa pisikal na pagpapahirap, sa pampublikong kahihiyan, hanggang sa sexual harassment, at sa huli, ang tangkang pagpatay. Ang kanyang testimonya ang naging pinakamatalim at pinakamakapangyarihang sandata ng task force. Samantala, sa isang press conference sa sinabi ng tagapagsalita, kinikilala ng Department of National Defense ang kabigatan ng insidenteng ito. Sa ilalim ng direktiba ni Secretary Antonio Reyes, nagsasagawa kami ng malawakang investigasyon para lipulin ang lahat ng iligal at hindi makatarungang gawain sa militar. Walang sacred cows. At ipinapangako namin sa mamamayang Pilipino na mananagot ang lahat ng may kasalanan, anuman ang kanilang ranggo. Ang deklarasyon ng giyera ng kalihim ay kumalat sa buong bansa. Ang publiko ay nagulat at nagalit. At ang galit na iyon ay naging isang dambuhalang pressure na humihingi ng isang malawakang reforma sa militar. Ang pagpagaspas ng pakpak ng isang maliit na paru-paro na nagngangalang Gabriela Reyes ay lumilikha ng isang dambuhalang bagyo na yumayanig sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang patalim ng Special Investigation Task Force ay tumututok na ngayon sa isang lugar na mas malalim at mas madilim kaysa sa inaasahan. Ang eskandalo sa 1-0 ay dulo lamang pala ng isang malaking iceberg. Sa mga testimonya at mga nakumpiskang dokumento, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, Lieutenant General Ricardo De Leon. Ang commander ng Eastern Mindanao Command. Siya ay isang tunay na kapangyarihan sa militar. Produkto ng akademya, dumaan sa maraming mahahalagang posisyon, at may malawak na network sa politika. Ginawa niyang sariling kaharian ang kanyang command, isang kuta na hindi magigiba. Ang mga kurakot na opisyal tulad ni Victor Salcedo ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon, at bilang kapalit, nagbibigay sila ng malalaking halaga. Para sa task force, si De Leon ang tuktok ng kabulukan. Ngunit hindi sila maaaring kumilos ng padalos-dalos. Isang 3-star general, isang area commander. Ang direktang pag-target sa kanya ay isang mapanganib na sugal na maaaring maging dahilan upang kalabanin sila ng buong hukbong katihan. Matapos matanggap ang ulat, napaisip ng malalim si Secretary Antonio Reyes. Kailangan natin ng ebidensya. Isang ebidensya na hindi niya matatangihan. Isang finishing blow na magpapabagsak sa kanya sa isang iglap. Sakto namang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang asawa, si Chief of Staff Amanda Reyes. May dala siyang isang manipis na envelope. "Tony, baka ito ang hinahanap mo." Sa loob ng envelope, may ilang litrato ni Lieutenant General De Leon na lihim na nakikipagkita sa isang executive ng isang defense contractor, kasama ang mga dokumento ng mga transaksyon sa pagitan nila. Ang kumpanya pala ay isang front, kung saan ang anak ni De Leon ang isa sa mga manager.
Malinaw na may malaking suhol na nangyari kaugnay sa pagbili ng mga bagong armored vehicles para sa command. Saan mo nakuha to? Nanlaki ang mga mata ni Secretary Reyes. Ito ay mga dokumento na hindi makukuha ng ordinaryong investigasyon. Kailangan dito ng mas mataas na antas ng intelligence gathering. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Ngumiti si General Amanda Reyes. Ako ang Chief of Staff. Ang ating intelligence network ay mas malakas kaysa sa inaakala mo. Lalo na sa pagtugis sa mga kaaway sa loob mismo ng ating hanay. Lihim na pala niyang pinaimbestigahan si De Leon gamit ang mga pinagsanib na intelligence channels. Habang ang kanyang asawa ay humaharap sa political na pressure, tahimik siyang naghanda ng isang patalim na direktang itatarak sa puso ng kalaban. Si De Leon ay hindi lang isang kurakot na general, posibleng nagpuslit na siya ng mga classified military information sa labas sa pamamagitan ng kumpanyang iyon. Hindi na lang ito korupsyon. Ito ay posibleng treason. Hawak na ang tiyak na ebidensya, hindi na nag-alinlangan pa si Antonio Reyes. Get me Major Santos on the line. Execute a warrant of arrest for Lieutenant General Ricardo De Leon. Charge, violation of the Articles of War, espionage, and plunder. Raid the Eastern Mindanao Command Headquarters. Now. Nang hapong iyon, isang pangyayari na hindi pa nagaganap sa kasaysayan ng hukbong katihan ng Pilipinas ang naganap. Dose-dosenang sasakyan ng task force at mga armored personnel carrier ng military police ang bumangga sa gate ng Eastern Mindanao Command sa Davao City. Habang tuliro pa ang mga gwardiya, mabilis na pinasok ng mga nakaitim na Special Reaction Unit ang command building. Ibaba Gendi Armas. DAPA. Special Task Force ng NEA. Si Lieutenant General De Leon ay nasa kanyang opisina, nakikinig sa isang briefing, nang marinig ang kaguluhan. Sinong mga siraulo ang gumugulo sa command ko? Tawagin ang command duty officer. Bago pa man siya matapos, sinipa at binuksan ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Major Santos at ang mga armadong sundalo. Lieutenant General Ricardo De Leon. Ako si Major Leo Santos ng Special Task Force. You are under arrest for espionage and plunder. Hindi makapaniwala si De Leon. Isang hamak na major ang nangangahas na arestuhin ang isang 3-star general sa sarili niyang opisina. Mga baliw! Alam niyo ba kung sino ako? Alisin niyo ang posas na yan. Mga gwardya! Palabasin niyo ang mga to. Ngunit ang kanyang mga tapat na tauhan ay kontrolado na lahat sa labas. 2 sundalo ang lumapit, binali ang kanyang mga braso, at ikinabit ang malamig na posas. Ang tunog ng paglock nito ang naging hudyat ng pagtatapos ng panahon ng isang general na minsang naghari sa Mindanao. Tapos na ang kuta mo, General. Tanggapin mo na ang katotohanan, sabi ni Major Santos ng may pandidiri. Ang balita ng pag-aresto sa isang area commander ay yumanig sa buong militar. Ito ang senyales ng tuluyang pagbagsak ng isang sistema ng katiwalian na binuo sa loob ng dekada. Pagkatapos maaresto ni De Leon, sunod-sunod nang naaresto ang mga opisyal na nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Maraming mga sundalong may konsensya, na matagal na nahimik dahil sa takot, ang buong tapang na lumabas para maging testigo. Ang kanilang mga testimonya ay nagpakita kung gaano kalalim at kalawak na ang ugat ng kabulukan. Si Gabriela Reyes, mula sa kanyang kwarto sa ospital, ay pinanood sa telebisyon ang dambuhalang bagyo na nilikha ng kanyang maliit na sigaw ng tulong. Hindi na lang siya isang biktima. Siya ay naging apoy ng hustisya na tumupok sa isang kuta ng korupsyon, isang simbolo ng reforma ng militar. Pagkalabas niya ng ospital, malinaw na sa kanya ang landas na kailangan niyang tahakin. Hindi lang bilang isang platoon leader na lumalaban sa mga kaaway sa labas. Marahil, kailangan niyang labanan ang isang mas malaking giyera para sa kinabukasan ng sandatahang lakas. Ilang buwan ang lumipas sa General Court Martial sa Camp Aguinaldo. Ang lahat ng media sa Pilipinas ay nakatutok dito. Ang paglilitis kina dating Kapitan Victor Salcedo, dating Lieutenant General Ricardo De Leon, at 32 pang akusado ay magsisimula na. Ito ay hindi lang para parusahan ang ilang kurakot na sundalo. Ito ay isang makasaysayang entablado kung saan itinataya ng buong militar ang kanilang kapalaran para hatulan ang mga pagkakamali ng nakaraan at mangakong muling isisilang bilang isang bagong hukbo. Puno ang courtroom. Si Victor Salcedo, nakasuot ng uniforme ng preso, ay tumanda ng 10 taon. Wala na ang kayabangan sa kanyang mga mata, takot at pagsuko na lang ang natira.
Sa tabi niya, si Ricardo de Leon ay pilit na nagpapakita ng katatagan, ngunit hindi maitago ang panginginig ng kanyang mga daliri. The General Court-Martial is now in session. Sinimulan ng prosekusyon na ilatag ang kanilang napakaraming ebidensya. Mga video ng testimonya, mga litrato, mga bank statement. Ang bawat ebidensya ay isang pako sa kabaong ng mga akusado. Ang highlight ng paglilitis ay ang testimonya ng mga saksi. At sa wakas, ang testigong pinakahihintay ng lahat ay pumasok sa courtroom. Si Second Lieutenant Gabriela Reyes, fully recovered. Nakasuot siya ng perpektong planstang uniforme. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. Kalmado niyang isinalaysay ang lahat. Nang ikwento niya ang tangkang pagpatay sa ilog, ang kanyang mga mata ay direktang tumingin kay Victor Salcedo. Idiniin niya ang ulo ko sa ilalim ng tubig. Sinabi niya sa akin na para daw malaman ko kung gaano ako kaaba-aba. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na hindi lang ang buhay ko ang nalulunod, kundi pati ang karangalan ng pagiging isang sundalo ng Pilipinas na isinumpa kong poprotektahan. Ang dahilan kung bakit ako nakatayo dito ngayon ay para wala ng ibang sundalo ang makaranas ng dinanas ko, at para ang karangalan ng ating sandatahang lakas ay hindi na muling madumisan pa. Nang matapos ang kanyang testimonya, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang kanyang mga salita ay hindi lang salita ng isang biktima, ito ay ang boses ng lahat ng nagnanais ng reforma. Matapos ang isang mahabang paglilitis, dumating ang araw ng hatol. This court finds the accused, Victor Salcedo, guilty of frustrated murder, conduct unbecoming of an officer and gentleman, and grave abuse of authority. Sentence, life imprisonment. This court finds the accused, Ricardo de Leon, guilty of plunder and violation of the Articles of War. Sentence, 30 years imprisonment and forfeiture of all assets acquired through illegal means. Sa sandaling ibaba ang hatol, napaluhod si Victor Salcedo. Napapikit si Ricardo de Leon. Ang ibang kasabwat ay tumanggap din ng mabibigat na parusa. Ang hustisya ay naisakatuparan. Paglabas ni Gab sa courtroom, sinalubong siya ng mga kamera. Huminto siya sandali at sinabing, ang hatol ngayon ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. Mahaba pa ang lalakbay ng ating sandatahang lakas para muling makuha ang tiwala ng mamamayan. Ako naman, babalik sa aking tungkulin at tahimik na gagampanan ang misyon ng isang sundalo. Sumakay siya sa sasakyan kasama ang kanyang mga magulang. Tinapik siya sa balikat ng kanyang ama. Pinaghirapan mo to, anak. I'm so proud of you. Sa wakas, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Gab. Ang mahaba at madilim na tunel ay natapos na. Ngunit alam niya, gaya ng sinabi niya, ito ay simula pa lang. Ang tunay niyang karera bilang sundalo, at ang kinabukasan ng militar na kailangan niyang baguhin, ay ngayon pa lang talaga nagsisimula. Lumipas ang panahon. Ang bagyo ng paglilinis sa militar ay humupa na. Ang sandatahang lakas, na may malalalim na sugat, ay unti-unting naghihilom, dumadaan sa isang mahirap na proseso para maging isang mas matatag na organisasyon. Ang lumang panahon ng kabulukan na kinatawan ni Salcedo at De Leon ay naging bahagi na lang ng kasaysayan. Si Gabriela Reyes, na nasa sentro ng lahat ng ito, ay na-promote na bilang First Lieutenant. Ang kanyang susunod na hakbang ay naging paksa ng interes sa loob at labas ng militar. Inaasahan ng lahat na bibigyan siya ng isang mahalagang posisyon sa Camp Aguinaldo bilang ganti. Ngunit ang pinili ni Gab ay taliwas sa lahat ng inaasahan. Matapos ang isang mahabang bakasyon, kung saan naglakbay siya sa buong Pilipinas para muling hanapin ang kanyang sarili, nagsumite siya ng isang request. Ang lugar na hiniling niya ay hindi isang magarbong opisina, kundi ang Philippine Military Academy sa Baguio. Position, Tactical Officer. Nagulat ang commander ng Army na kausap niya. Lieutenant, sa kakayahan mo, marami kang mas malalaking magagawa. Bakit gusto mong bumalik para magturo ng mga kadete? Sir, naniniwala po ako na ang pinakamahalagang yaman ng ating militar ay hindi ang mga modernong armas, kundi ang mga tao. Lalo na ang mga batang opisyal na mamumuno sa hinaharap. Sila ang magpapasya sa kinabukasan ng ating hukbo. Gusto kong gamitin ang sakit at aral na naranasan ko para turuan ang susunod na henerasyon, para hindi na nila maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Para maintindihan nila kung ano ang tunay na pamumuno. Sa harap ng kanyang matibay na paninindigan, tumango na lang ang general.
Napagtanto niya na si Gab ay hindi na lang biktima ng isang insidente. Siya ay naging isang tunay na lider na pasan ang kinabukasan ng sandatahang lakas. Hindi nagtagal, bumalik si Gab sa USA. Ilang taon lang ang nakalipas, isa siyang kadete na puno ng pangarap. Ngayon, nakatayo na siya sa harap, nagtuturo sa daan-daang kadete. Ang kanyang mga lecture sa leadership at tactics ay naging tanyag. Sa halip na magbasa ng mga tuyong libro, palagi siyang nagtatanong. Napasok niyo ang inyong squad sa isang ambush. Ayon sa doktrina, kailangan niyong mag-flank at umatake. Pero ang inyong squad leader ay sugatan at humihingi ng tulong. Ililigtas niyo ba siya o tatapusin niyo ang misyon? Walang tamang sagot. Pero bilang leader, kailangan niyong pumili at panagutan ang lahat ng resulta ng inyong pinili. Hindi niya direktang ikinukwento ang kanyang karanasan, ngunit sa bawat aral niya, ramdam ang mga leksyon na natutunan niya mula sa Ilog Agos. Hindi lang siya nagtuturo kung paano manalo, kundi kung paano protektahan ang mga tauhan kapag natatalo, kung paano harapin ang mga hindi makatarungang utos, at higit sa lahat, kung paano respetuhin ang bawat tao. Sa mga field training exercises, siya ang nauunang gumulong sa putik, nagbubuhat ng pinakamabigat na pack, at umaakyat sa pinakamatataas na burol kasama ang mga kadete. Siya ay naging isang buhay na ehemplo. Naging inspirasyon siya, lalo na sa mga babaeng kadete. Lumipas ang mga taon. Si Gab ay na-promote bilang kapitan at pagkatapos ay major. Naging isa siya sa pinakarespetadong instructor sa akademya. Daan-daang kadete ang dumaan sa kanyang mga kamay, na ngayon ay mga tenyente na sa iba't ibang unit sa buong bansa, nagkakalat ng mga binhi ng isang bagong klase ng pamumuno. Ang mga binhing itinanim niya ay unti-unting namumunga. Isang dating estudyante niya ang maagang nakatuklas at nag-report ng pang-aabuso sa kanyang unit na pumigil sa isang trahedya. Isang company commander, na estudyante rin niya, ang nagtayo ng isang unit na puno ng tiwala at respeto at nanalo ng Best Company Award. Ang kultura sa militar, bagamat mabagal, ay tiyak na nagbabago. At sa wakas, sa isang magandang araw ng tagsibol, muling idinaos ang graduation rites sa IA. Sa Borromeo Field, ang mga bagong tenyente ay nakatayo ng tuwid. Sa grandstand, ang mga pinakamataas na leader ng militar ay naroroon. Nangunguna sa kanila, si General Amanda Reyes, ang kauna-unahang babaeng itinalaga bilang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines sa kasaysayan. At sa hanay ng mga panauhin, si Ginoong Antonio Reyes, na marangal na nagretiro bilang Secretary of National Defense, at ngayon ay pinapanood ang paglago ng hukbong kanyang minahal. Ang tatanggap ng pinakamataas na parangal sa araw na iyon, ang Presidential Sabre, ay hindi isang kadete. Ito ay si Major Gabriela Reyes, bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa paghubog ng mga bagong leader. Si Major Reyes, na kumikinang ang mga insignya sa kanyang balikat, ay umakyat sa podyum. Tumingin siya sa mga batang opisyal na tulad niya noon. Sa mga bagong opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ang mga bituin sa inyong balikat ay hindi lang palamuti. Ito ay tanda ng isang sagrado at mabigat na pangako. Ang pangakong panagutan ang buhay ng 10, kung hindi man daan-daang tauhan na ipagkakatiwala sa inyo. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong field. Hindi ko hihilingin sa inyo na maging perpektong leader. Lahat tayo ay tao. Nagkakamali. Natatakot. Ngunit may isang bagay akong hihilingin na ipangako ninyo, ang pangako na hindi ninyo kailanman bibitawan ang kamay ng inyong mga tauhan. Ang pangako na pakikinggan ang kanilang sakit, pupunasan ang kanilang luha. Ang pangako na kayo ang unang tatayo sa pinakapanganib na lugar at huling aalis. Ang tunay na pamumuno ay hindi nagmumula sa posisyon, kundi sa responsibilidad. Ang tunay na tapang ay hindi nagmumula sa baril na nakatutok sa kaaway, kundi sa pusong nag-aalab na protektahan ang sarili mong mga kasama. Huminto siya sandali at tumingin sa kanyang mga magulang. Sa mga mata nila, nakita niya ang isang ngiti ng sukdulang pagmamalaki. Humayo kayo pagtatapos niya. At ipakita niyo sa buong mundo kung gaano kadangal, kadakila, at kalakas ang isang opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Bawat isa sa inyo ang pag-asa ng ating hukbo. Bawat isa sa inyo ang kinabukasan ng Pilipinas. Mabuhay kayo! Nang matapos ang kanyang talumpati, isang kulob ng palakpakan at sigawan ang yumanig sa buong akademya. Ito ang dagundong ng mga batang opisyal na magbubukas ng isang bagong panahon. Si Gabriela Reyes ay tahimik na ngumiti. Ang mahabang laban ay tapos na.
Ngunit ang tunay na giyera na sinimulan niya ang pagbuo ng isang mas malakas at mas makatarungang sandatahang lakas ay ngayon pa lang talaga nagsisimula. At handa siyang tahakin ang landas na iyon, kasama ang kanyang mga kahanga-hangang mga kadete, sa ilalim ng maningning na sikat ng araw, bilang pinakamatibay na kalasag ng bayan. Salamat sa iyong pakikinig. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, kung naramdaman mo ang tapang at sakripisyo ng ating mga sundalo, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang pinakapaborito mong bahagi ng kwento, o kung mayroon kang sariling kwento ng inspirasyon na nais ibahagi. At syempre, i-share mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pa ang makaalam sa kwento ni Major Reyes. Kung bago ka dito, pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Hanggang sa muli. Ano? Isang babae ang ipapadala nila dito sa